Atong pagpadayon mga kaisunan, mga tuta sa katapusang bahin, ang pagpatalingog sa pulong sa Dios nga pagadalhon sa atong beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po din, beloved Brother Randall. Manalangin po tayong lahat. Praise the Lord. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po na aming kinagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, yung time prophet, marami pong salamat o Diyos sa dakilang pribilehiyo na binigay mo sa amin. Malaya kami makapagbigay papuri, pasasalamat, madama namin ang banal at matamis na presensya o Diyos sa dakilang pribilehiyo, dakilang kaligtasan, mga biyat, pagpapala, pag-iingat, protection sa amin sa araw-araw. Salamat po marami, O Diyos. Narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Muli, pagpalain mo yung salita, O Diyos. Alisin niyo po ng mga adlang, gawa ng kaaway, and bind the power of darkness, unbelief and doubts, hindrance cast out, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. At una tigit po sa lahat, ang pinakamataas na pupuri, pasasalamat, pagdadakila at paglulhati at pagsamba ay para lamang at tangi lamang sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal at kinagalang na Evangelista Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy natin inaalala ang mga gintong turot aral na ating kinagalang at minamahal na Stan Pastor Lina C. Almeida. At gayon din po sa kanyang beloved children, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga kapatiran sa buong mundo na nakantabay sa oras na ito, magandang araw po sa lahat. Maging sa dakong ito ng Pitalo, San Fernando, Cebu, magandang gabi sa lahat. Purihin natin mahal na Panginoon. Amen. So, tayo po mga minamahal ay maginig ng salita ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pong topic sa gabing ito, mga minamahal, itong tinatawag na spiritual mind, ever say amen. Spiritual na kaisipan o pag-iisip. Pag sinabi ng spiritual mind, mga minamahal, ito po ay tumutukoy sa mga Kristiyano nga totoong umiibig sa Diyos, naintindihan ang kalooban ng Diyos, ever say amen. Pag meron silang pag-iisip galing sa mahal na Panginoon, meron po tayong dapat i-consider bilang merong kaisipan galing sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Meron tinatawag na, sinasabi po natin topic, itong tinatawag na themes for consideration. Themes for consideration sa spiritual na pag-iisip o spiritual mind. Ever say amen. So, purihin ang mahal na Panginoon, buksan natin ating banal na kasulatan from the book of Deuteronomy chapter 8 verse 5. Kindly, Deuteronomy chapter 8, verse 5. From the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 5. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Amen. Deuteronomy, Kabanatang 8, ang talatay 5. At yung pagmumuni-muni, yung puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoong mong Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito pong tinatawag na the spiritual mind, consider the purpose of chastisement. Everybody say amen. Amen. Consider the purpose of chastisement. Sabi po ng ating nabasa, thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Everybody say amen. Alalahanin din natin. Ibig sabihin parang consider, pag-alala, o pag-alala, yung tinatawag na alalahanin. Pag sinabi kasi consider, mga minamahal, to think about carefully. Everybody say amen. Amen. Or reflect. Ibig sabihin, pag spiritual ka na, meron kang spiritual na pag-iisip, kino-consider mo yung purpose
ng chastisement. Ever seen man? Kagaya po sa na ating nabasa mga minamahal, kagaya ng ama, pinapalalahanan niya ang kanyang mga anak na kanyang iniibig. Ever seen man? Ibig sabihin merong chastisement. Kahit ikaw magulang, kapag ang anak mo ay nagkamali, nagkasala, binibigyan mo ng chastisement. Ever seen man? Anong layunin mo? Dahil iniibig mo siya. Amen? Ayaw mo siyang mapahamak. Amen? Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ang nag-uurong ng pamalo sa kanyang anak ay hindi iniibig. Pero yung paminsan-minsan siya'y namamalo, iniligtas mo ang kaluluwa ng iyong anak. Ay barisiman? Kaya ganito mga minamahal, bilang Kristiyano, tayo pong mga anak ng Diyos, i-consider natin minsan yung paalala ng Diyos sa buhay natin. Pag sinabing consider, mga minamahal, ito'y pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dahil iniibig tayo ng Diyos. So merong chastisement. So, spiritual mind, consider the purpose of the chastisement. Ever seen man? Kaya pag iniibig ka ng Diyos, meron talagang paalala. Meron talagang chastisement. Ever seen man? Yung chastisement to correct your wrong behavior. Amen? Para ituwid yung mali nating mga ugali. Amen? Para maituwid ka ng Diyos. Papaluin ka ng mahal na Panginoon, palalahanan ka ng Diyos para ituwid ka ng ating mahal na Panginoon. So kung spiritual na pag-isip meron ka, alalahanin mo, consider mo ito. Isipin mo na ito'y paalala ng Diyos sa akin to correct me, ever seen man. To prove my sonship and for all my profit, ever seen man. Upang tayo po ay maging banal, palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito sa church, merong chastisement, merong paalala, merong pahinumdom sa Bisaya para maituwid yung mali. Ever seen man. So kapag spiritual ka na tao, maintindihan mo, madali mong makuha. Ito'y paalala ng mahal na Panginoon sa akin upang ituwid ako ng Diyos. So a spiritual mind, consider the purpose of the chastisement of the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever seen man? Another thing, mga minamahal, yung pong sinasabi ng banal na kasulatan na the end of life. From the book of Deuteronomy, chapter 3, or chapter 32, verse 29. Deuteronomy, chapter 32, verse 29. From the book of Deuteronomy, chapter 32, verse 29. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Amen. Deuteronomy kabanatang 3 ang talatay 29. 32, chapter 32, verse. Deuteronomy kabanatang 32 ang talatay 29. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinatalastas, ito kung nahatid nila ang kanilang wakas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Another thing, sabi po ng Biblia, the wise or the spiritual mind, maminamal consider the end of life. Ever see, amen. Sabi ng ating nabasa, o that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Ever see, amen. Ever say amen. So pag spiritual ka na tao, naintindihan mo, they understood, sabi po ng Biblia, this. Naintindihan nila na at kinoconsider nila na ang huling araw. Ever say amen. Ibig sabihin yung buhay ng tao hindi pahaba, paiksi ang buhay natin. Kaya mga minamahal, lalo kang nagiging pantas. Kaya minsan daw yung karunungan nasa mga edad ng 47, 50, 60. Amen? Nandun na raw yung totoong wisdom, sabi ng mga iba. Sabi ng iba, ha? Yun daw, mga tao matatalino na nandun na sa edad na 40, 50, 60, 70. Dahil nakakapag-isilip na sila, malawak na yung kanilang experience at malawak ng kanilang pangunawa. Ever say amen? Amen.
Kasi naintindihan na nila na totoo ang buhay ay patapos na. So nakapokus na sila sa mga wisdom. Nakapokus nila sa mga bagay na dapat pagandaan. Amen. So bilang Kristiyano, tayo po na mga anak ng Diyos, hindi ko sinasabi yung mga 40 lang ang mga wise. Kailangan kahit bata pa tayo, sabi nga ng Biblia, to the youth, remember your Creator at the days of the youth. Amen. Kapag inaalala mo ang Diyos, ang Biblia magbibigay sa ng wisdom. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. The source of wisdom is the Word of God. Ang susi ng karunungan at kaalaman, ang salita ng Diyos. Kapag ang tao ay nagbabasa ng Biblia, kapag ang tao naintindihan niya ang salita ng Diyos, he is wise. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So kinakailangan alalahanin din natin, consider the latter days. Ibig sabihin sa ating buhay, mga minamahal, i-consider natin yung buhay natin na paiksi. Ang ating buhay ay hindi pahaba, hindi patagal, paiksi. Kaya pag wise na tao, nakukonsider mo sa yung spiritual na pag-iisip na napakalaga ng bawat minuto, segundo ng iyong buhay. Amen. Sabi nga ng Biblia, huwag mong sayangin ang buhay mo. Lahat ng oras malaga sa iyo, malaga para sa Diyos. Ang buhay mo hindi mo pwedeng aksayahin sa walang kwentang bagay. Huwag mong sayangin yung oras mo sa walang kwentang bagay. Paglaanan mo ng may bagay, yung mga bagay na importante. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, the spiritual mind consider the blessings of providence. From the book of 1 Samuel, chapter 12, verse 24. Aking ulitin, the spiritual mind consider the blessings of providence. 1 Samuel chapter 12, verse 24. 1 Samuel chapter 12 verse 24. Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart, for consider how great things he hath done for you. Amen. Unang Samuel, Kabanatang 12, ang talatay 22. Sapagkat hindi napababayaan, Panginoon, ang kanyang bayan. 1 Samuel chapter 12, verse 24. 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-diliin nga ninyong kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Amen. O, palapakan natin ang salita ng Diyos mo, minamahal. So, sabi po naman Biblia, the spiritual mind, mga minamahal, consider the blessings of providence. Amen? Lahat po na pinagpala, sabi ng amen. Amen. Consider the providence, the blessings of the Lord. Sabi po ng Biblia, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He hath done for you. Amen. Kinakailangan mga minamatakot tayo sa Panginoon at paglingkuran natin siya sa katotohanan ng buong puso, sabi po ng Biblia, at alalahanin mo gaano ang kadakilang gawa ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. I-consider mo ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. I-reflect mo ba sa buhay mo ano kang meron ka ngayon? Ano ka ngayon sa ang katayuan mo ngayon? Kaysa noong araw wala ka sa mahal na Panginoon. Amen. I-reflect mo sa iyong sarili, sa isipan mo. O sabihin mo, how great things He has done in my life. Amen. Gaano kadakilang gawa ng Diyos ang sa buhay mo. Nung araw, ako nabibless ako rito, isang doktor na nating kapatiran dito. Hindi basta-basta buhiyan ng kwarta. Amen. Pero mga minamahal, mas pinalagaan niya ang sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. I-consider niya na napakalaking bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi basta-basta buhiyan ng kwarta. Amen.
Ako gani, mga minako, nanaginip ako noon. Sabi ko, mahal na Panginoon, tinawag mo ba ako bilang mangaral o magtrabaho na lang ako para magbigay sa gawain? Nanaginip ako ng isang panaginip ng gabing yon. Meron akong nakita nga tulay, yung malalim na bangin at sapa. Merong puno doon, merong puno dito, merong lubid. Tatawid ka doon sa magitan ng lubid. So mga minamahal, yun ang panaginip ko, lubid. Tatawid ako doon sa kabilang pampang sa magitan ng lubid. So nung ako'y umawak sa lubid, paghawak ko sa lubid sa kaliwang kamay, paghawak ko doon sa kanan, hindi ako makahawak dahil yung aking kamay may pera. Merong barya at saka papel. So pag umawak ako sa lubid, hindi ako makahawak ng maayos dahil may pera yung kamay ko eh. Nagising ako, mga minamahal, sa aking panaginip. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko maintindihan anong ibig sabihin ng aking panaginip. Sabi ng mahal na Panginoon, kapag inawakan mo yung pera, hindi ka makakatawid sa kabila. Everybody say amen. Amen. So naintindihan ko, mga minamahal, kapag tinawag ka ng Diyos sa mga ngaral, hindi sa pera ang pinag-uusapan dito. Everybody say amen. Hindi ka talaga, ibig sabihin mga minamahal, hindi kayamanan ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan dito, ang mga kaluluwa na ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya sabi ng panahon, bitawan mo yung pera. Kapag hindi mo binitawan yung pera, hindi ka makakatawid sa kabila. So mga minamahal, naintindihan ko pagkagising ko, ito pala ang plano ng Diyos. Wala ka palang pera ang hawakan. Ang hawakan mo yung lubid para makalipat ka sa kabila. Ang ibig sabihin, huwag mong hawakan yung pera. Dahil kapag pera yung hinawakan mo, hindi ka makakapaglingkod ng maayos sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. So consider how great things He has done in our lives. Na dati ikaw once upon a time, ikaw'y bound to hell. Ever see, man? Itatapon ka sa impyerno nung araw. Bago hindi ka nakakilala sa Diyos, you are bound for hell. For destruction, mga minamahal. Ika'y pupunta sa impyerno ng mga araw, pero ngayon, you are bound for heaven. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Walang kwenta ang pera. Ever say amen? Ang pinakamalagang langit na pinalaan ng Diyos sa atin. Kaya pag Kristiyano ka, spiritual mind, may pera, walang problema. Maglingkod ka sa Diyos. Yun ang spiritual na pag-iisip. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Kaya ating beloved parents in the Lord, they are perfect example. Iniwan ng mining, iniwan ng pispan, iniwan ng politiko, nagpakumbaba, down to earth, sumunod sa mahal na Panginoon. Ngayon, libo-libo, milyong kaluluwa ang ibinigay ng Diyos ng kaligtasan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga pastor na nagninegosyo, inuuna ang negosyo, inuuna ang future. Inuuna kung paano sila yumaman. Walang kaluluwang ibinigay ang Diyos sa kanila. Pero dito buong katotohanan, walang ating beloved pastor, pero mainit tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Punong-puno tayo ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. But amen. Ito yung great or wondrous things, works of God. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. From the book of Psalm, chapter 37, verse 14, kindly. From the book of Psalms, chapter 37, verse 14. The wicked have drawn out the sword and have bent their bow to cast down the poor and needy and to slay such as be of upright conversation. Amen. Job chapter 37, verse 14. Kindly po. Sorry po. From the book of Job, chapter 37, verse 14. From the book of Job, chapter 37, verse 14. Hearken unto this, O Job. Stand still and consider the wondrous works of God. Amen. Job, kabanatang 37, verse 14. Job, kabanatang 37, ang talatay 14. Dinggin mo, o Job, tumigil ka at
bulayin ang lagilalas sa mga gawa ng Diyos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, hearken unto thee, O Job. Stand still and consider the wondrous works of God. Si Job, nasa trials. Grabe ang sakit ni Job. Grabe ang trials ni Job. 10 anak niya, namatay. Libu-libong mga hayupan niya, naubos. Isang araw lang. Yung 10 anak niya, isang araw lang, namatay lahat. Pagkatapos, tinubuan mo siya ng karamdaman na bukol, inuuod yung kanyang katawan. Si Job, lupay-pay si Job, ebarsiman, hindi may tsurahan. Pero nanatili siya. Stand still. Pag sinabing still, it means to say, pag still, go forward, ebarsiman. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, hearken unto this, O Job. Isinalaysay ng Diyos ang kanyang gawa, ang kanyang ginawa. Kay Job, abang si Job nandoon sa ganong kalagayan, sinabi ng Panginoon, sino bang gumawa ng buwan, sino gumawa ng bituin, sino gumawa ng araw. Ang sinabi ng Diyos, yung mga gawa ng Diyos, yung mga gawa ng Diyos. At ang sabi niya, hearken unto this, Job. Makinig ka, Job. Stand still, tumayo kang matatag, and consider the wondrous work of God. At alalahanin mo ang mga dakilang gawa ng Diyos. Ganon din sa atin, mga mananampalataya. Amen. Kung ikay nasa trials ngayon, nakaupo ka dyan, nasa pagsubok ka, parang inisip mo na parang unfair, parang inisip mo na parang, ba't ganito ang buhay? Stand still. Amen. At alalahanin mo ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag iniisip mo pala, hindi ka manlulupay-pay ang gawa ng Diyos. Kahit ikay nalulugmok sa trials ngayon, punong-puno ka ng problema, parang hindi ka na makaginhawa sa imong problema. Sabi, ikaw si Job. Remember Job. Sabi po ng banal na kasulatan, hearken unto this, O Job. Stand still and consider the wondrous works of God. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. You must consider the wondrous works of God in your life, amen, while you are sitting there and face terrible trials in your life, amen. Kahit ikay nasa matinding pagsubok ngayon, stand still, tumayo ka pa rin matatag. Still means go forward, go straight forward, amen. Tumayo ka, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos, huwag kang umupo sa iyong problema, tumayo kang matatag. Isipin mo, mahal na Panginoon, ito'y mga gawa mo, lahat ng ito'y gawa ng iyong kapangyarihan. Walang dapat na manlulupay-pay sa mga Kristiyano. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Another thing, sabi po ng Biblia, mga minamahal, from the book of Psalm, chapter 8, verse 3 and 4, From the book of Psalms, chapter 8, verses 3 and 4. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man, that thou art mindful of him, and the son of man, that thou visitest him? Amen. Mga awit, kabanatang 8, ang talata 3 hanggang 4. Pagka binubuhay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin ng iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Amen. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mabait na Diyos. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Amen. So the spiritual mind, consider, mga minamahal, the marvel of the interest or the divine interest in man. Ano pong ibig sabihin nun? Ang spiritual na pag-iisip, mga minamahal, i-consider mo gaano ka binigyan ng halaga ng Diyos. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, and the moon and the stars, which thou hast ordained. Dahil sabi ng Diyos, magkaroon ng bituin, magkaroon ng bituin. Amen?
And what is man? At ano ang tao that thou art mindful of him? Amen. And the Son of Man that thou visitest him. Ang Diyos nagkaroon siya ng interest sa tao. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ang Diyos nagkaroon ng tinatawag na pakiram o yung mga pagnanasa na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Sino ka para pagpalain ng mahal na Panginoon, para kausapin ng Diyos, para bigyan ng Espiritu Santo ng Diyos? Amen. Sino ka para alalahanin ka ng Diyos, para kausapin ka ng Diyos, para ang Diyos makita mo sa buhay mo, para ang mahal na Panginoon mangusap sa iyo sa araw-araw, kinakausap ka ng Diyos. Sino ka, mga minamahal? I-consider mo itong lahat ng bagay na ito, mga minamahal, amen, na binigyan ka ng halaga ng Diyos. Yung patutuo kanina, ating kapatid na nalangin, mahal na Panginoon, sana bigyan mo ko ng pagkakataon na makapunta doon para ma-share ko yung mga loved ones ko, maligtas sila. O binigyan ng mahal na Panginoon ng pagkakataon. Yun po mga minakonsider natin, gaano tayo pinalagahan ng Diyos. Amen? Amen? Gaano ka pinalagahan ng mahal na Panginoon? Inaalala ka ng Diyos. Inaalala ng Diyos yung iyong kakanin sa araw-araw, yung araw-araw nating buhay, na sa pag-iingat tayo ng mahal na Panginoon, yung mata ng Diyos nakatingin sa atin. Amen? I-consider natin lahat ito, mga kapatid. I-consider mo sa buhay mo, gaano ako kainibig ng Diyos? Sino ako para ibigin ng Panginoon? Sino ako para piliin ng Diyos? Napakaraming tao sa buong mundo. Amen? Sino ako para tawagin ng Diyos na maglingkod sa Kanya at pinagpala lubos ng ating mahal na Panginoon? Mapalapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat po naman sumabi ng praise the Lord. So sabi po ng Biblia, what is man that thou art mindful of him? Ano ba ang tao para bigyan mo ng halaga? So napakalaga natin sa harap ng Diyos. Yung prayers natin, dininig ng mahal na Panginoon. Lahat ng prayers natin, dinidinig ng Diyos in His time. Amen. Ako, napakaraming prayer. Isulat ko, hindi magkasya yung yellow pad. Sa mga pagpapalang binigay ng Diyos, dininig ng Diyos, ang aking panalangin, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pag hiningi mo sa Diyos, mga minamahal, in His time, ibibigay ng mahal. Kahit imposible, ibibigay ng Diyos. Ganun pala, kabait ang ating mahal na Panginoon. Basta't sundin mo ang Kanyang kalooban. Amen? Another thing, sabi po ng Biblia, from the book of Haggai, chapter 1, verse 5 and 6. Last verse na lang to, sige, kindly. From the book of Haggai, chapter 1, verse 5 and 6. Chapter 1, verse 1 and 6. Sige, tuloy-tuloy. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Amen. Hagay o Ageo, Kabanatang 1, ang talata ay 4, 5:6. 5:6. Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Kayo'y nangahasik na marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahatulan. Kayo'y nagsiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Amen. Balapakan mo natin salita ng Diyos, mga kapatid. So the spiritual mind, consider the disappointment of the worldly life. Amen. Consider, maminamahal, the disappointment of the worldly life. Ito po yung sinasabi ng Biblia na worldly life. Yung buhay sa sanlibutan. Amen. Pag spiritual ka, alalahanin mo, tinan mo itong mga kapitbahay ko, wala sa mahal na Panginoon. Wala silang kapayapaan, magulo ang kanilang buhay. Amen. Araw-araw sila nagtatrabaho, pero kulang pa rin. Para sila nag-iipon sa basket na butas.
Ever say amen? Amen? Ganon ang disappointment ng tinatawag na worldly life. Yung kawalan ng buhay na sa sanlibutan. O di ba nung nasa sanlibutan tayo, yung joy natin, how? Ever say amen? Yung parang hindi talaga realidad o talagang joy na kagaya nito na talagang tinatawag na unspeakable joy. Ever say amen? Nung araw mga minamahal, marami tayong pera pero wala tayong peace of mind. Amen? Parang walang joy sa buhay natin. Ako yung napakawalang sa akin noon yung peace of mind. Ito yung aking problema nung araw. Wala akong peace of mind. Pag natutulog na ako, wala pa akong peace of mind. Hindi ako makatulog. Isip ng isip, naglalakba yung isip. Abuti na ng umaga, mga minamahal hindi pa nakatulog dahil sa kakaisip. Dahil wala kang kapayapaan sa iyong puso't isipan. Nandiyon yung fear, yung takot sa puso. Mga minamahal, walang joy. Miserable ang buhay pag wala ka sa Diyos. Ever say amen? Pero ngayon mga minamahal, nakita natin, napakapalad natin pala ngayon. So mga minamahal, tayo nasa mahal na Panginoon, anytime ano mang mangyari, may langit. Meron tayong Diyos na matawagan. Ever say amen? Wala tayong pinangangambahan na anumang mangyayari sa daigdig na ito. Hindi kagaya noon. So, being a spiritual mind, consider the disappointment of the worldly life. Alalahanin mo yung buhay sa sanlibutan. Huwag mo nang balikan yun. Walang kwenta yung buhay sa sanlibutan. Everybody say, praise the Lord. Maglingkod tayo sa Diyos. Maminamahal itong buhay, totoong buhay, abundant life. Nandito sa atin ang totoong buhay dahil si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So consider all these things, His blessing, His provision, His care. Ever say amen? Itong mga bagay na ito consider natin mga minamahal at sasabihin mo sa iyo, napakapalad ko pala na nilang sa balat ng lupang ito. Binigyan ako ng pansin ng ating mahal na Panginoon. Binigyan ka ng pansin ng Diyos. Kagaya ng bata kanina, mga minamahal, amang siya na doon sa isolation area doon, mga minamahal. Sa COVID, mga minamahal, siya'y umaawit sa Diyos, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Mga minamahal ngayon, kasama nating nagpapasalamat sa ating mabait na Diyos, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Consider all these wondrous things, works of God in our life. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka manlulupaypay sa paglilingkod mo sa Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng bagay dahil pinaintulot ng Diyos para pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. At tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Kindly mo sa ating mga singers. Praise the Lord. Ating ipabot sa Diyos. Consider all these things, maminamahal. Consider all these blessings, maminamahal. Consider, maminamahal, how great are the wondrous works of God in our lives. How mindful of God to us, maminamahal. Paano tayo pinag-alalahanan ng mabait na Diyos? Pupurihin mo ang ating mabait na Diyos. Ating awitin ang mahal na Panginoon. Kindly po, beloved singers, praise the Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Niyaya mo sa akin aking lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako
aking walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging lahat. Pag-ibig mo, Jesus, sa aking walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Noon nagdilang katapat sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan nagkatapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo, Jesus, sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Ikaw ang binilang katapat sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Noon nagdilang katapat sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo, Jesus, sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ka naman, Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos, maminamahal. Sa oras na ito, maminamahal, tayo po'y alalahanin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa atin. Mga minamahal, hindi tayo manlulupaypay sa paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo manghihina, mga minamahal. Consider natin ang gawa ng Diyos. Hallelujah.
Ang Diyos, uminibig tayo ng tapat. Hallelujah. Tayo ba'y magkaisang dumalangin sa oras na ito sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpala namin Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat ng banal. Salamat pong marami, mahal na Panginoon, sa mga kagandahang loob na pinakita mo sa amin. Tunay po kami nakasumpo ng dakilang biyaya at habag sa iyong paningin. Salamat sa pagpili, pagtawag mo sa amin, O Diyos. Salamat sa iyong kahabagan, sa iyong kagandahang loob na pinakita mo sa amin. Muli, O Diyos, narito kami sa unang dalangin na aming beloved Pulobor Pastor. Will this rather may napatawarin mo kami minsan sa aming mga kainaan, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, minsan na kami nagkakamali, O Diyos. Habagan mo at patawarin mo kaming lahat, O Diyos. Hallelujah. Muli na nito kami, O palakasin mo kami, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak, patatagin mo ang kalampanan ng palataya. Dinggin mo ang dalangin, lutasin mo ang mga problema, paggalingin mo ang mga karamdaman, iligtas mo ang aming mahal sa buhay, pagpalain mo kami sa araw-araw, maabang buhay, bigay mo sa bawat sa amin, patuloy kayo makapaglingkod sa iyo, patuloy mo kaming kasangkapanin, gamitin sa iyong banal na gawain, pagpalain mo kaming lahat sa oras na sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal. Cast out ang mga karamdaman. Hallelujah. Dakilang Ama, sa oras na ito, aming sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga problema, kahirapan, gawa ng kaaway, panlulupay-pay, panlalamig. Cast out doubt, sin, unbelief. Cast out lukewarmness. Cast out lust of the eyes, lust of the flesh, pride, vain glory. Cast out in Jesus' name. In the name of Jesus, doubt, sin, unbelief. Cast out, be blessed, and be healed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Bilang pasalamat sa mabait na Diyos, let us all stand, mga minamahal, and jump and shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless you po, mga kapatid. Meron po tayong announcement. Ang ating gawain po, praise the Lord. Ako lang Bisayahon may iksaon, no? Para makasabot ta. Praise the Lord po to all beloved choir, members and brethren. Giyang tanan nga dili ta na giyang tanan nga mga dili taga Lapu-Lapu, di lang usab po muadto og muaten sa anniversary sa Lapu-Lapu karon Domingo. Kay gamay lang po ang venue, lisod magka-social distancing, kay naay mag-check nga mga barangay officials. Kaya dili pwede ablian o dili pwede na ay mga tao sa gawas sa chapel. Limited ra ang lugar para sa karong panahon na nga kinahanglan mag-social distancing. Sa mga inaot mi sa inyong pagsabot o pagsunod. Salamat. God bless po. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So, kitang mga taga-diri, di lang taugma. Ayan nagadto dito kay gamay ra kayo ang lugar. Unya, guot, init kayo, maigsoon. So kung ato mo, di mo makasulod. Di po nato pwedeng ablian ng gate. Kaya may mag-check nga barangay. Kaya diri na lang ta. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Mga choir members, mga kaigsunan, ayaw na lang ato dito. Di na lang mo. Kaya gamay ra kayong lugar dito. Amen. Nakasabot ang tanan, maigsoon. Oh, God bless po. Praise the Lord. So daligo ng Diyos mo itong panimbahon, matag Domingo, alas 10 antod sa alas 3, Merkules, alas 4 antod sa alas 8, o Biyernes, alas 6 karon antod sa alas 11. Manindog kitang tanan, maigsoon, para sa atong closing prayer. O gatong gyang atong Bilad Bader Asur, para sa atong prayer, para sa atong pagbulag-bulag. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Tayo po lahat tumayo mga minamahal sa ating temporaryong paghiwalay-walay. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Diyos, pagpalang Ama, banal, mahal pa ng Isus, nasa langit, mahal pa ng Isus. Maraming salamat, Lord, sa aming natapos na gawain, mahal pa ng Isus. Hallelujah. Sa joyful song, solemn song, sa awiting makalangit, mahal pa ng Isus. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Salamat din po sa mga awiting ng mga choir, mahal pa ng Isus, sa children's choir, youth choir, mahal pa ng Isus. Salamat sa mga patuto, mga pagpapala namin pakinggan galing po sa mga kapatiran namin, mahal pa ng Isus. Hallelujah. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan namin nakarinig galing po sa aming ordained preacher, mahal pa ng Isus. Hallelujah. Salamat po, mahal pa ng Isus. Kami po'y pinangawakan mo, mahal pa ng Isus.
Mahal Panginoon Isus, pangingatan po kami sa aming pag-uwi hanggang kami po ay makarating sa aming mga tahanan. Mahal Panginoon Isus, hallelujah. Bantayan po kami ng libo-libo mong mga anghel, mahal Panginoon Isus. Pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin na kami po ay makauwi na malulati sa aming bahay, mahal Panginoon Isus. Ibalik po kami sa araw ng, hallelujah, ng linggo upang sama-sama ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mahal Panginoon Isus, salamat po sa aming malapastor na ginamit mo para sa aming kaligtasan, mahal Panginoon Isus, hallelujah. Salamat sa unang panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Alameda. Amin pong sinasawaya at ang lagawa ng kaaway. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Kasaon. Amen. Praise the Lord. God bless you po. We love in the Lord. But our dearest Jesus loves you po. God bless po. Amen. Praise the Lord. Magpalihans po sa preacher, Syria kindly.